Dear Kuya Poy, ako po si Boyet at meron akong live-in partner at 5 taon na kaming nagsasama ni Melanie. Ang totoo po niyan ay wala namang third party o wala ring malaking away sa pagitan naming dalawa ni Melanie. Pero sa totoo lang, gusto ko nang hiwalayan ang kinakasama ko. Pero ide-describe ko muna siya sa inyo. Actually, maganda, matalino, at sexy nga si Melanie. Lahat na yata ng mga panlabas na kaanyuan ay wala talaga akong masasabi sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng yan, ay iba ang nakikita ko sa loob ng bahay namin. Dediretsuin ko na kayo, Kuya Poy, napakadugyot ng live-in partner kong si Melanie. Samantalang naka-work from home naman siya, habang ako ay araw-araw na umaalis sa bahay para pumasok sa opisina. Sa araw-araw na lamang na pagsasama namin ni Melanie ay palagi na lamang sumasalubong sa akin ang magulo at mabahong bahay. Kuya Poy, pagod na nga ako sa trabaho. Wala man lang din akong maabutan ding pagkain. Pakiramdam ko sa bawat sulok ng bahay namin ng live-in partner ko ay kakaiba na talagang amoy. Masakit man pero ako na ang gumagawa ng mga gawaing bahay para maiwasan na ang mga pagtatalo namin ni Melanie. Pero sa kabila ng lahat ng napakahaba kong pasensya, ay para bang unti-unti na rin akong napapagod. Hindi lang kasi sa bahay naging pabaya si Melanie. Maski kasi sa kanyang sarili, ay talagang hindi niya na natututukan. Nakakahiyaman, Kuya Poy, pero hindi na regular kung maligo si Melanie. Kaya ang ending, naabutan ko siya na amoy pawis. Masakit mang pakinggan, pero amoy putok talaga. Hindi po ito madaling sabihin para sa taong minamahal mo. Lalo't ilang taon din ang pinagsamahan namin. Pero sa totoo lang, hindi ko na kaya, Kuya Poy. Hindi ko na kayang mabuhay pa sa ganitong klase ng setup. Oo, gusto ko pa rin si Melanie. Pero para bang nawawala na ang respeto ko naman sa sarili ko sa tuwing pinipilit kong tiisin na lamang ang lahat sa kanya. Pagpasensyahan na po sana ng mga nakikinig at nanonood sa inyong programang Heart to Heart ang kwentong ibinahagi ko. Kung may nakaka-relate man sa akin, ay maraming salamat sa inyong pangunawa. Kasi sa totoo lang, hindi lahat ng dahilan ng mga hiwalayan ay pagtataksil. Ang iba po dyan ay kagaya ko na sinusubukan namang magtiis pero wala rin namang ginagawa ang aming partner para papagbaguhin ang kanilang mga sarili. Ano po ba ang gagawin ko, Kuya Poy? Hahayaan ko bang tuluyan ng mawala ang pagmamahal ko kay Melanie at maghiwalay kami? O may pag-asa pa naman na siya ay magbago? Hanggang dito na lamang ang story ang ibabahagi ko sa inyong programa. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Ricardo. Napakinggan nga po natin ang liham na ipinadala sa atin ni Boyet tungkol sa kanyang live-in partner for 5 years na si Melanie. Dahil sa loob ng 5 years na yon, nakita niya yung malala na pagbabago. Lalo na doon nga sa disiplina, lalo na sa pangangalaga ng katawan at ganun din sa pangangalaga nung bahay na tinitigilan nila nitong si Melanie. Well, of course, nabanggit din naman sa atin ni Boyet na hindi niya naman iniaasa ang lahat ng responsibilidad doon sa kanyang live-in partner na naiiwan sa bahay dahil work from home setup itong si Melanie. Samantala si Boyet ay pumapasok-pasok rin sa opisina. O nga lang, ayun na, nate-turn
on off na siya. Dahil nga po dito sa medyo may pagkasalaula sa katawan at sa kapaligiran itong si Melanie. Okay? Huwag maging kampante. Unang-una, sa mga katulad nga po nitong si Melanie, hindi lang naman po babae ang ganito, kahit naman po lalaki. Hindi ho porke lalaki ay pwedeng maging makalat sa bahay, ha? Oo, yan ho ang paalaala natin at tagaligpit nyo yung mga asawa ninyo. Hindi ho ganoon yun. Yung iba ganyan, hayaan mo na, lalaki naman kasi, kaya ganyan yan. Naku, wag. Disiplina yan na kailangan pinapractice natin. Anong ituturo nyo sa mga anak ninyo? Na ganito lang rin na pagka nagkalat kayo, bahala na yung kung sino susunod dyan, di ba? Hindi maganda. Mapababae ka, mapalalaki ka, kailangan meron disiplina sa bahay. Okay, ayan, para sa mga katulad ni Melanie, nakita nyo yung pwede mangyari sa isang relationship na wala namang third party, wala naman talagang malaking problema, pero yung bagang iingat mo sa sarili mo, kahit sabihin mo, Kuya Poy, napakababa lang naman yung itsura lang naman yung nag-iba, yung amoy lang naman nag-iba, yung bahay lang naman nag-iba, malaking bagay po yan. Dahil yung tahanan natin, dyan tayo dapat kalmado, dyan tayo dapat nakaka-relax at dyan natin nakakasama yung taong gusto nating makatabi, makayakap, di ba, makaharap. Nga lang kapag ganyan na meron ng amoy, di ba, na hindi nakaaya-aya yung kanyang itsura naman dahil sa pinabayaan niya na yung sarili niya, makakaapekto yan. Wag ho tayong magpaka-plastic dito, no? Oo nga, maganda. Dati. Mabango yan. Dati. Puro kwento na lang, babalikan ko yung dati. Hindi ba pwedeng gawin ngayon? Lalo na kung meron naman magagawa. Diba? Yun yung masakit doon eh. Ayan, kaya wag kayong maging kampante kapag nakita mo na si the one. Yung iba kasi dyan, kon todo pabango, kon todo pag-aayos sa sarili. Diba? Talagang pinipili pa ang bawat ibibihis. Habang nag-uumpisa sila ni the one. Pero kapag ayan na, nag-live-in na, o kaya ikinasal na, nagiging pabayan na. Wala nang pakialam. Mamaya na ako maliligo. Okay. Ayan, yes. Kasi ganito po yan. Kapag malinis ka sa katawan mo at maalaga ka rin sa kalusugan mo, isa po yan sa pagpapahayag ng mataas na antas ng respeto at pag-ibig para sa partner mo. Bakit? 'Di ba? Yan yung sinasabi natin, iaalay ko sa iyo ang aking puso. Ayan, iaalay ko sa iyo ang aking sarili. 'Di ba ganyan ang sinasabi natin sa partner natin? Hindi lang ho sa kama nagtatapos ito, ha? Pati yung pag-aalaga mo sa sarili mo. Ano to, pagka inalay mo, paliguan mo ko. Kaya suklayan mo ko. Hindi ganun. Kailangan yung pinakamataas na antas ng pag-ibig, isa sa pinakamataas na antas ay yung iniingatan mo nga ang sarili mo, ginagawa mong presentable, nagiging kahit wala ka, ikaw ang representative ng iyong partner kapag haharap sa ibang mga tao. 'Di ba? Na walang masasabi na, ay, ang dugyot naman nung asawa ni ganito, ni ganyan. 'Di ba nakakahiya? Nire-represent mo yung asawa mo eh. Kaya yan po ang lagi ninyong tatandaan, ha. Papangalagaan ninyo ang katawan ninyo at kalusugan ninyo. Yan yung kasi kapag malusog ka, walang problema si partner. Tama? Kapag maayos kang tignan, nakaka-relax at maganda rin ang pag-uusap ninyo ng partner mo. Hindi lang basta sa itsura ito, ha. Ayan. Pero ito pa ang isang dahilan. Hindi porke mahal ka, nagpapakasalaula ka na nga sa katawan mo at sa bahay ninyo. 'Di ba? Ako na pinili mo eh. Sige na, hayaan mo na yung mga kalat dyan. Katulad ng mga kalat, nag-i-stay naman ako sa puso mo. Ba? Imagine, nangangamoy ka na sa anit. 'Di ba? May mga ganun eh, amoy anit. Amoy sa ulo. Ayan, nangangamoy na yung liig, sa kilikili. Naku, kapag ganyan, huwag ka nang magtaka kung wala na ring labing-labing. Dahil dyan pa lang, sa paglapit mo pa lang, naamoy mo na yung ulo, naamoy mo na yung liig, naamoy mo na yung kilikili, may amoy na. Ano pa kaya yung mga pagkatago-tago dyan? Ay hindi na. Wag na lang, thank you. Lalabas na lang ako. Ayan, kaya naman po ang pakiusap, please respect yourselves
enough na hindi ka naman pandirihan o iwasan ng taong espesyal sa'yo. At hindi po ito nagtatapos sa pagligo lang, sa tamang pagsashampoo lang, 'di ba? Ito po ay hanggang doon sa pangangalaga mo rin doon sa bahay o kahit maliit na kwarto. Ayan, na tinitigilan ninyo. Oo, ganyan po 'yan. And I'm guessing itong si Boyet ay sinubukan na rin kausapin itong si Melanie. At huwag niyo pong babaliwalain kapag kinakausap kayo ng inyong mga partner na, uy, maligo ka naman. Ayusin mo naman dito sa bahay. Inaayos ko, pagbalik ko, ayan na naman, ang gulo-gulo na naman. Huwag niyo pong isa sa isang tabihan at huwag niyong ibabato lahat na, mahal mo naman ako, di ba? Hayaan mo ng ganyan. Tigilan niyo po yan. Okay, kailangan ho ay organisado, may disiplina ang pag-ibig ninyo sa isa't isa para mas anong tawag mo rito? Mas masarap ang magmahalan, 'di ba? Yung bang makakahinga ka, makaka-relax ka kapag kasama nyo o ang inyong mga sarili. At yung sinasabi ko nga kanina, wag na wag niyong kalilimutan na ang pagiging maingat sa katawan mo, maingat sa kalusugan mo ay isa sa mga pinakamatataas na antas ng pagpapahayag ng pag-ibig mo sa partner mo. Yun na lang ang isipin mo. Sigurado, iingatan mo ang sarili mo. Ayan, magtatagumpay kayo. Ngayon, Boyet, kung sa mga pakiusap mo hindi na makinig si Melanie, kung ayaw mo na talaga, wala na tayong magagawa dyan. Ayan, pero kung meron pa namang paraan, lambingin mo, dalas-dalasan, ibalik ang dating ganda. Ayan, ano yun? Balik alindog look. Hindi lang naman sa itsurahan yan, ano? Magtulong kayo. Teamwork pa rin naman ang nananalo. Na relationship. 5 years din ang lumipas, ano? Pero kung wala na talaga, babay na. Okay? Ayan, na dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,